Magandang gabi, Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Virayat, ito ang TVNet Weekend Report. Ika-29 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Bentahan ng paputok sa lungsod, nagsisimula ng dagsain ng mga mamimili. No to Indiscriminate Firing campaign ng PNP, mahigpit na ipinatutupad. Singil sa kuryente ngayong Disyembre, bumaba. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, bumaba ng mahigit ₱1 kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente ng mga residential consumers sa Oriental Mindoro ngayong buwan ng Disyembre. Ayon sa anunsyo ito ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Bumaba na may higit ₱1 kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente ng mga residential consumers sa Oriental Mindoro ngayong December 2025. Ito ay ayon sa anunsyo ng Oriental Mindoro Electric Cooperative o ORMECO. Sa inilabas na unbundling of rates para sa December, bumaba na ang kabuang residential electricity rate sa ₱13.4591 kada kilowatt per hour mula sa ₱14.51 kada kilowatt per hour nakaraang November, o katumbas ng ₱1.05 kada kilowatt per hour na bawas. Ang generation charge ay nasa ₱8.90 kada kilowatt per hour na nakahati sa tatlong priority dispatch. Ang first priority dispatch generation ay mula sa ₱5.64 hanggang ₱5.90 kada kilowatt per hour, habang ang second priority dispatch ay nasa ₱7.39 kada kilowatt per hour. Ang last priority dispatch o emergency power generation naman ay umaabot mula ₱18.38 hanggang ₱76.41 kada kilowatt per hour. Kasama rin sa kabuang singil ang system loss charge na ₱1.40 kada kilowatt per hour, distribution, supply at metering charge na ₱1.77 kada kilowatt per hour, at government taxes at iba pang charges na ₱1.51 kada kilowatt per hour. Batay sa rate chart ng ORMECO, pabago-bago ang singil sa kuryente sa loob ng nakaraang taon. Umabot ito sa pinakamataas na antas na ₱16.45 kada kilowatt per hour nakaraang November 2024, habang naitala ang pinakamababang singil na ₱12.54 kada kilowatt per hour noong Enero 2025. Samantala, matumal ang mga nakarang araw, subalit inaasahan na sisigla ngayong linggo ang bentahan ng mga paputok sa lungsod ng Calapan. Tulad sa dati, matatagpuan ang tindahan ng mga paputok sa Barangay Masipit. Dito mabibili ang mga pinapayagang produkto na fireworks mula sa luces, fountains at firecrackers na pinahihintulutan sa ilalim ng Republic Act 7183. Matungmal sa mga nakaraang araw, subalit inaasahan na ang pagsigla simula ngayong linggo ang bentahan ng mga paputok sa lungsod ng Calapan. Tulad sa dati, matatagpuan ang tindahan ng mga paputok sa Barangay Masipit. Dito mabibili ang mga pinapayagang produkto na fireworks mula sa luces, fountains at firecrackers na pinapahintulutan sa ilalim ng Republic Act 7183. Ayon sa mga manininda, bagamat matumal pa ay positibo silang lalakas ang kanilang benta matapos ang Pasko. Dagdag pa nila sa mga dahilan ng matumal na bentahan ay ang madalas na pag-uulan. Sa mga oras na ito, wala pa masyado kasi maaga pa eh. Siguro maglalakasan ng bentahan ito mga 30 hanggang 31. Ngayon, naulan pa eh, saka wala pa masyado namimili. Medyo hindi pa maayos ang aming bentahan kasi bago pa lang, bago nang sisimula. So kung aming bentahan ngayon, medyo matumal pa talaga. Almost wala pang namimili. Mga taga-Calapan o sa ibang bayan po dito sa lungsod ng Oriental Mindoro, kayo po inaanyahan namin dito sa Masipit, Calapan City na kakalingkin po natin ang aming produkto. Ito po ay isang beses lang sa isang taon
ito naman po safe. Tuturo po namin sa inyo kung paano magpaputok para sa ganon ay ligtas ang lahat, makaraos ang bagong taon na walang anumang nagiging problema at lahat po tayo safe sa pagpapala ng Panginoon. Yun lang po. Samantala, ang Bureau of Fire Protection o BFP Calapan City Fire Station ay kasalukuyang nagpapatupad ng kanilang kampanyang Oplan Paalala Iwas Paputok para sa holiday safety, kasama inspeksyon sa mga tindahan ng paputok at fireworks sa lungsod. Layunin itong siguraduhin na ang bentahan ay sumusunod sa fire code. Opisyal na sinimula ng Oplan Paalala Iwas Paputok nakaraang December 15 nang ilagay sa full alert status o Code Blue ang lahat ng unit ng BFP sa buong bansa. Dahil dito, nananatiling nakastandby ang mga tauhan para sa agarang pagtugon sa anumang emerhensiyang may kinalaman sa sunog. Simula naman nakaraang December 23, 2025, inilipat naman ang BFP sa Red Alert status upang matiyak ang buong availability ng mga personnel at mas mabilis na mobilisasyon sa kasagsagan ng mga aktibidad ngayong holiday season. At bilang bahagi pa rin ng operasyon, nagsagawa ang Calapan City Fire Station ng masinsinang fire safety inspection sa mga tindahan at pwesto ng paputok at fireworks. Kabilang ang mga lugar na ginagamit para sa paggawa at pampublikong display. Layunin nitong masiguro ang mahigpit na pagsunod sa Republic Act 9514 o Fire Code of the Philippines. Samantala, muling pinaigting ng Philippine National Police o PNP katuwang ang Bureau of Fire Protection o BFP ang kanilang kampanya para sa ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Kapaskuhan 2025 at Bagong Taon 2026 sa ilalim ng panawagang Hold Your Fire, No to Indiscriminate Firing. Muling pinaigting ng Philippine National Police katuwang ang Bureau of Fire Protection o BFP ang kanilang kampanya para sa ligtas at mapayapang pagdiriwang ng Paskuhan 2025 sa ilalim ng panawagang Hold Your Fire, No to Indiscriminate Firing. Ayon sa Calapan CPS, layunin ng kampanya na maiwasan ang mga insidenteng may kaugnayan sa pagpapaputok ng baril na kadalasang nagdudulot ng aksidenteng pagkasugat, pagkamatay at pagkasira ng ari-arian tuwing panahon ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Nagbabala ang PNP na mahigpit na ipatutupad ang umiiral na batas laban sa indiscriminate firing sa ilalim ng Article 254 o ng Revised Penal Code o Discharge of Firearms. Sino mang mapatunayan nagpaputok ng baril laban sa ibang tao ay maaaring mapatawan ng prison correctional sa minimum at medium periods. Maliban na lamang kung ang insidente ay papasok sa mas mabigat na krimen gaya ng frustrated o attempted parricide, murder o homicide. Dagdag pa ng mga opisyal, kahit ang celebratory firing ay hindi ligtas at inuturing na isang krimen sapagkat ang mga bala maaaring bumagsak at makapinsala sa mga inosenteng sibilyan. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko na makiisa sa responsableng pagdiriwang, igalang ang batas at isalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa upang tunay na masaya, mapayapa at ligtas ang Paskuhan at ang pagsalubong sa Bagong Taon. Magbabalik po ang TV Net Weekend Report makalipas lamang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TV net kami.
inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal. Ito ang tema ng mensahe sa publiko ni Governor Yomelito Bonstolor at Calapan City Mayor Doyle Iatchon. Tunghayan natin ang mga mensahe nila. Pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal. Ito ang tema ng mensahe sa publiko ni Governor Yomelito Bonstolor at Calapan City Mayor Doyle Iatchon. Ayon kay Mayor Doyle Iatchon, ramdam na sa lungsod ng Calapan ang Kapaskuhan. Hangad niya ang patuloy na pagkakaisa ng lahat at pagtutulungan upang higit na matugunan ang diwa ng Pasko. Pasko na sa Calapan at sa bawat kislap po ng ilaw ay talaga namang makikita at nagliliwanag ang bawat pagmamahal ng bawat pamilya. Kaya naman talaga ikay mapapangiti. Ngayong Kapaskuhan, sama-sama nating ipagdiwang ang pag-asa, pagkakaisa at higit sa lahat, ang pagmamahal, ang tunay na diwa ng Pasko. Kaya Calapeños, sama-sama tayo tungo sa isang maayos na bayan, sigurado. Maraming pagsubok na ang dinanas ng mga Mindoreños, balit patuloy ang pagbangon. Ayon kay Governor Bonstolor, nananatili ang pagharap sa mga hamon, subalit ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng bawat isa ay magsisilbing inspirasyon upang magpatuloy. Nangingibabaw pa rin ang pag-asa sa bawat pamilyang Mindoreño na naghahatid na ibayong pagmamahal at nagbubuklod bilang isang bayan at bilang isang bansa. Ang Pasko'y nagbibigay ng inspirasyon sa bawat isa upang patuloy na maglakbay. Naway ang Paskong ito ay magbigay sa bawat isa sa atin ng higit na pag-asa. Pag-asa na may mas maganda pang kinabukasang naghihintay sa bawat pamilya at sa ating sambayanan. Ang Paskong ito nawa ay patuloy ding magbigay pa ng ibayong pagkakaisa. Pagkakaisa sa bawat pamilya, pagkakaisa sa bawat tahanan, pagkakaisa sa bawat tanggapan, pag-asa at pagkakaisa sa bawat komunidad. At higit sa lahat, pagkakaisa bilang isang bansa. Ganun din naman, naway ang Paskong ito ay maghatid sa atin ng ibayo pang pagmamahal. Pagmamahal na walang katumbas, pagmamahal na walang hinihintay na kapalit, pagmamahal na buo, sapagkat ang tunay na diwa ng Pasko ay ang pagmamahal ng Panginoong Hesukristo sa bawat isang nilalang ng Diyos. Naway ang Paskong ito ay magdulot sa atin ng pag-asa, pagkakaisa at pagmamahal na sa tulong at awa ng Diyos ay magdadala sa atin bilang isang bayan at isang bansa sa pagiging mas maunlad, mas mapalad at mas mapayapang Oriental Mindoro. Sa ngalan po ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, katuwang sangguniang panlalawigan at kaagapay ang ating unang ginang First Lady Hias Govinda Ramos Dolor. Ito po si Governor Bons Dolor, bumabati sa bawat isa ng maligayang Pasko. Merry Christmas, Oriental Mindoro. Samantala, ika-19 na Disyembre 2025 sa lungsod ng Calapan, itinanghal na kampyon ang Giant Lantern Festival ng Pilipinas na nakakuha ng 92.34% at nagwagi ng 200,000 pesos sa isinagawang second and final judging night ng Salong Dagitap 2025 sa Kapitolyo. Ito ang disenyong binuo ng Clusters 9 mula sa Cornerstone Construction Development and Supplies Corporation at Golden Spires Construction Corporation. Balikan po natin ang mga naging kaganapan.
Ika-19 ng Disyembre sa lungsod ng Calapan, itinanghal na kampiyon ang Giant Lantern Festival ng Pilipinas na nakakuha ng 92.34% at nagwagi ng 200,000 pesos sa isinagawang second and final judging night ng Salong Dagitap 2025 sa Kapitolyo. Ito ang disenyo binuo ng Cluster 9 mula sa Cornerstone Construction Development and Supplies Corporation at Golden Spires Construction Corporation. Pumangalawa rito sa score na 84.59% ang Pink Sea Sky Lantern Festival ng Taiwan mula sa Cluster 1 na nag-uwi ng 150,000 pesos cash. Mula ito sa magkakasamang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Provincial Planning and Development Office, Provincial Cooperative Development Office, Provincial Veterinary Office, Governor's Office Youth Development Division at Nauhan Community Hospital. Pumangatlo naman sa puntos na 80.68% ang Vesak Lantern Festival ng Sri Lanka na nagwagi ng 100,000 pesos. Mula sa Cluster 2 na kinabibilangan ng Provincial Human Resource Management Office, Provincial Public Employment and Services Office, Provincial Tourism Office, Civil Security Division at Putikan na Lalawigan. Pinangunahan nila Governor Yumerito Bonstolor at Vice Governor Tony Jojo Perez ang pagkawad ng mga parangal kasama ang kanilang may bahay at ang sangguniang panlalawigan board members na sina Aleli Kasubuan, Ryan Arago at Farah Ife Ilano. Naging bahagi ng programa ang pagkilala sa mga natatanging employees of the month ng pamahalaang panlalawigan na nagpakita ng iba yung husay at galing sa kanilang tungkulin. Tumanggap ang mga ito ng sertipiko at 25,000 pesos. Pinangasiwaan naman ang kabuuang programa ng mga kawani ng Provincial Tourism Office na pinamumunuan ni Dr. Don Stepperson Calda. 20 taon na ang nakalipas, ginunita ng pamahalaan ng lungsod ng Calapan ang ika-20 anibersaryo ng isa sa pinakamapinsan ng kalamidad sa kasaysayan ng lungsod. Ang sunod-sunod na matitinding pagbaha nakaraang December 7, 17 at 27, 2005 na nagpalubog sa halos buong Calapan City at nakaapekto sa libo-libong pamilya. Balikan po natin ang mga naging kaganapan. Ginunita ng pamahalaan ng lungsod ng Calapan ay ika-20 anibersaryo ng isa sa pinakamapinsanang kalamidad sa kasaysayan ng lungsod. Ang sunod-sunod na matinding pagbaha nakaraang December 7, 17 at 27, 2005 na nagpalubog sa halos buong Calapan City at nakaapekto sa libo-libong pamilya. 20 taon na nakalipas mula na magkaisa ang mga Calapeño sa gitna ng krisis kung saan namayani ang diwa ng bayanihan sa pamamagitan ng sama-samang sandbagging, voluntaryong paglilinis at pagtutulungan ng mga residente, lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor upang mapigilan ang patuloy na pagtaas ng tubig baha at maprotektahan ang mga komunidad. Bilang bahagi ng paggunita, pinangunahan ni City Mayor Doyle Achon ang makasaysayang pag-unveil ng flood marker sa Barangay Bukayaw, isa sa mga lugar na labis na naapektuhan ng pagbaha nakaraang 2005. Ang naturang marker ay inilagay bilang permanenteng pag-alala ng lawak ng baha, pati na rin ang tapang at pagkakaisa ng mamamayan sa harap ng sakuna. Dumalo sa seremonya ang mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, mga kawani ng city government, barangay officials, mga kinatawan ng disaster risk reduction offices, pati na rin ang mga guro at mag-aaral ng Bukayaw National High School. Layunin din na aktibidad na palakasin ang kamalayan ng mga kabataan sa kasaysayan ng mga kalamidad na naranasan ng lungsod at sa kahalagahan ng kahandaan at disiplina sa panahon ng sakuna. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ng alkalde ang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan upang maging mas handa sa hinaharap, lalo na sa harap ng patuloy na banta ng climate change at mas madalas na matitinding pag-ulan. Ayon sa kanya, ang flood marker ay hindi lamang simbolo ng trahedya, kundi paalala rin ng mga aral na nagbunsod sa pagpapatibay ng flood control measures, early warning systems at disaster preparedness programs ng lungsod. Dagdag pa ng pamahalaan ng lungsod ang pagkunita sa anibersaryo ng pagbaha ay bahagi ng patuloy na kampanya ng Calapan City na isulong ang kultura ng kahandaan, katatagan at sama-samang pananagutan sa pagharap sa mga kalamidad. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral.
pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Ginawara ng iba't ibang prestiyosong parangal si Vice Mayor Alma Mirano ng Bayan ng Bansud, Oriental Mindoro na ginanap na 6th NGO-TV Heroic Heritage Gawad Awards Night 2025 bilang pagkilala sa kanyang natatanging paglilingkod sa publiko, pamumuno at sibikong gawain at advokasya sa serbisyong makatao. Ginawara ng iba't ibang prestiyosong parangal si Vice Mayor Alma Mirano ng Bayan ng Bansud, Oriental Mindoro sa ginanap na 6th NGO TV Heroic Heritage Gawad Awards Night 2025 bilang pagkilala sa kanyang natatanging paglilingkod sa publiko, pamumuno sa sibikong gawain at advokasya sa serbisyong makatao. Isinagawa ang taunang awarding ceremony nakaraang December 20, 2025 sa Crown Plaza, Ruby Conference Hall, Ortigas Avenue, Quezon City, kung saan pinarangalan ng mga lingkod bayan at community leaders mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa naturang okasyon, tinanggap ni Vice Mayor Alma Mirano ang mga parangal na Excellence in Public Service, Women of the World Certified Member Trusted Public Servant, Outstanding Civic Leader for Humanitarian Service, Certified Fellow, Queen Civic Action, Lady Queen Ambassadress, Universe Pearls Peacock Humanitarian Mindoro at ang pagkilala rin mula sa World Council. Ayon sa pamunuan ng NGO TV Heroic Heritage, ang mga naturang parangal ay pagkilala sa patuloy at makabuluhang kontribusyon ng nasabing Vice Alcalde sa larangan ng serbisyo publiko, women empowerment, civic engagement at humanitarian service. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Vice Mayor Mirano ang kanyang pasasalamat at inalay ang parangal sa mamamayan ng Bansud. Ang NGO TV Heroic Heritage Gawad Awards Night 2025 ay nagsisilbing isang makabuluhang plataforma upang kilalanin ang mga individual na nagsisilbing inspirasyon at huwaran ng kabayanihan at tapat na paglilingkod sa makabagong panahon. Noong ika-15 ng Desyembre 2025, formal nang inaprubahan ng 12 Sangguniang Panlalawigan ang on-ordinance authorizing the Supplemental Budget Number 8 of the Provincial Government of Oriental Mindoro. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, ang pag-aproba sa Supplemental Budget Number 8 ay naglalayong kilalanin ang mahalagang papel ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan sa patuloy na paghahatid ng serbisyo publiko, lalo na sa kabila ng mga hamon sa pananalapi at operasyon na kinakaharap sa nagdaang taon.
Ikalabinlima ng Disyembre 2025, formal nang inaprubahan ng 12 Sangguniang Panlalawigan ang an ordinance authorizing the Supplemental Budget Number 8 of the Provincial Government of Oriental Mindoro na nagkakalaga ng kabuang 100,230,000 pesos para sa General Fund at 79,000 pesos para sa Butika ng Lalawigan ng Oriental Mindoro. Mapagkakalooban ng Service Recognition Incentive o SRI ang mga kwalipikadong empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ngayong December 2025 matapos pagtibayin ng 12 Sangguniang Panlalawigan ang kaukulang ordinansa na naglalaan ng pondo para sa naturang benepisyo. Dito nakapaloob sa naturang ordinansa ang pondong ilalaan para sa pagkakaloob ng 20,000 peso Service Recognition Incentive o SRI sa mga permanent at non-permanent employees ng PGOM na may sahod na charge to personal services. Samantala mga contract of service at job order workers na charge to maintenance and other operating expenses ay makatatanggap naman ng 7,000 pesos gratuity pay. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan, ang pag-aproba sa Supplemental Budget Number 8 ay naglalayong kilalanin ang mahalagang papel ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan sa patuloy na paghahatid ng serbisyong publiko, lalo na sa kabila ng hamon sa pananalapi at operasyon na kinaharap sa nagdaang taon. Binigyan din ng mga mambabatas na naanturang insentibo ay hindi lamang pinansyal na tulong kundi isang anyo ng taos-pusong pasasalamat at pagkilala sa dedikasyon, katapatan at walang sawang paglilingkod ng mga empleyado na lalawigan sa mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Samantala, binigyang halaga naman ni SP Presiding Officer at Vice Governor Jojo Perez ang pagkakaisa at malasakit sa kapwa sa kanyang mensahe para sa Mindoreño ngayong panahon ng Kapaskuhan. Sa kabilaan niya ng mga nagdaang pagsubok, naniniwala pa rin siyang mananaigang pag-asa at pagmamahal sa puso ng bawat isa. Mensahe ngayong panahon ng Kapaskuhan ni Vice Gobernador Tony C.A. Jojo Perez sa lahat ng mga Mindoreño ang pag-alala sa Pasko bilang panahon ng pakikipagkapwa, pagmamahalan at pasasalamat sa kabilaan niya ng pagsubok na naranasan ng lalawigan sa mga nakalipas sa taon ay manatiling matatag at patuloy na magtulungan at magkaisa ang bawat isa. Dalangin rin niya na mapuno ang bawat tanghan ng Mindoreño ng pagmamahalan, saya at pag-asa. Umaasa siya sa pagpasok ng bagong taong 2026 ay maraming biyaya ang darating, tuloy-tuloy na kaunlaran at pagkakamit ng tunay na kapayapaan para sa lahat. Pasko ang panahon na mas magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng diwa ng pakikipagkapwa, pagmamahalan at pasasalamat. Paalala na sa kabila ng mga pagsubok, patuloy tayong magtulungan at magkaisa bilang isang pamilya at bayan. Sa pagdiriwang ng Pasko, naway mapuno ang ating mga tahanan ng pagmamahalan, saya at pag-asa. Sa pagpasok ng bagong taon, dalangin ko ang mas marami pang biyaya, kaunlaran at kapayapaan para sa ating lalawigan. Kasama ang 12 Sangguniang Panlalawigan at ang aking pamilya, binabati ko po kayo ng isang mapayapa at masayang Pasko at manigong bagong taon. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap na Newsline staff and crew para sa mga nagdaang araw, para po sa inyong comments, suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Viray na nag-iwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.
Tatalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.